Good evening po. Sino po ba ang mga participants? Taas po ang kamay. Yan. Sige. Sino naman po ang kumpleto sa 5? Kumpleto. Wow! Palakpakan natin. Galing. Pero yung mga hindi nakakumpleto, huwag tayo pong mag-alala. Kasi meron po tayong konting pagbabalik tanaw. Ano po? Para yung ating pong yung mga napapakinggan, makikita po natin yung pagkadugtong-dugtong niya. Yung pagkasunod-sunod. Ano po? So ngayon po, welcome. Mahigit na po tayo sa kalahati ng ating Christian Life Program. Tayo po ay nasa talk number 5, yung Christian Family. So alalahanin po natin yung mga napakinggan natin ng mga nauna at ano po yung pagkaugnayan niya. Diba? Ano yung pagkaugnayan niya? Kasi yung pagkasunod-sunod niya po yan, meron pong ibig sabihin siya. Meron po siyang ibig sabihin. Yan. So yung una, yung talk number 1, ang tawag ko dito yung pagkatok at pagpapahayag. Yan. So, ito, yung talk number 1, ito ay parang iniisip natin o nagre-reflect tayo na si Jesus mismo ang kumakatok sa ating mga puso at isipan. Yan. Mga puso at isipan. Tapos, ang sinasabi niya, ano sinasabi niya? I love you. Yan ang sabi nila. Okay? I love you. Okay? Ngayon, pag sinabihan ba tayo ng I love you, ano ba ang sasabihin natin? Salamat po. Diba? Sasagot ba kagad tayo ng I love you? Ha? Okay, tatanungin ko si Brother Joel. Brother Joel, punta ka muna dito sa harap. Ayan. Ito yung aking kaibigan si Brother Joel. Brother Joel, gano'n nyo katagal niligawan si Sister Mency? 7 years? 7 years? Sobra naman yun, 7 years. Pero, ang ibig ko pong sabihin dyan, Sister Mency, punta po kayo dito. Si Sister Mency. Sister Mency, punta Sister Mency. Yan. Yan. So, hindi kasama. Kasi, grabe, pang ilang beses ko na binibigay ko talk na to. Ganito rin yung script, iniiba ko lang. Diba? Iniiba ko lang din. Sister Mency, kung sakasakaling, di ba, nasilayan kayo ni Brother Joel, ayan, hindi mo siya kilala. Ngayon mo lang siya nakita. Tapos si Brother Joel, sabi niya, kung ganda nitong dilag na to ah. Tapos lumapit. Di ba, kisig, di ba? May buhok pa sa nun, sigurado. Di ba? May buhok, tama ba? May buhok pa nun. May itim pa yung buhok. Tapos sinabi niya sa'yo, Mency, I love you. Ano sasabihin mo? Patunayan mo muna. Ayan! Di ba? Hindi tayo, maraming salamat. Palakpakan natin si Sister Mency at si Brother Joel. Hindi sasagot kagad. Bakit? Kasi hindi kilala eh. Di ba po? Paano ka magsasabi ng I love you ng I love you too? Kasi ang Panginoon Diyos natin, di ba? Kilala niya tayong lahat. Siya yung dahilan kung bakit tayo nabuhay dito sa mundong ito. Sapagkat dami-dami ng pwede mabuhay sa mundong ito, nandito tayo ngayon. So kilala niya tayong lahat. Alam niya na may dahilan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. So, mahal niya tayo. Amen? Amen. Pero, pag ang Panginoong Diyos lumapit sa iyo, nagsabi, I love you, maiintindihan niya na hindi kagad tayo sasagot. Tinanong ko kayo kanina parang, di ba, marami bang napag-isip? Ano ba dapat isasagot dito? May cash prize ba pag magtama yung sagot? Di ba? Naiintindihan ng Diyos na pag sinabi niyang I love you, ang tanong natin, Lord, gusto ko namin makilala para masabi din namin na mahal ka din namin. Amen? And okay lang sa Panginoon yun.
Nagpapakilala siya eh. Diba? Kumakatok pa lang siya. Diba? Kumakatok pa lang siya. Kaya yung susunod na talk natin, ha? Yung susunod na talk natin ay ang pagpapakilala. Yan. Yung who is Jesus Christ. So sa talk number 2, ipinakilala sa atin or isinimula kasi hindi naman sa talk number 2 natin matatapos na masasabi na pagkatapos ng talk number 2, kilala na natin ang ating Panginoon, di ba? Hindi naman po. Pasimula ng pagkakilala. Okay? Sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? And natutunan natin na siya ay Diyos, siya ay tao, siya ay kaibigan, siya ay kapatid, at siya ay Panginoong Diyos natin lahat. At sa pagpapakilala natin marahil sa ating Panginoon, marami tayong mga na-realize or marami tayong mga, o nga no, kaya, ang tanong siguro natin sa susunod, yan. Okay? Ano ba ang ibig sabihin na maging tagapagsunod ng ating Panginoon? Ano bang ibig sabihin para maging isang Kristiyano? At nung pinapakinggan natin yung talk number 3, at na-discover natin or nasisimula natin na malaman yung anong ibig sabihin ng ating pananampalataya, maiisip natin na, okay, ang pagsisimba pala, ganun pala ang halaga niya. Ang pagdarasal pala, ganun pala yung halaga niya. Ang pagiging Kristiyano pala, hindi lang siya mga formula prayer, hindi lang siya simpleng pagsisimba. Ito yung ibig sabihin nito ay may pinaniniwalaan tayo. At yung pinaniniwalaan natin, kailangan isinasabuhay natin. Kaya pinaniniwalaan natin na ang Diyos na Panginoon, sa pang-araw-araw ba, siya ay ang Diyos natin? Sa pang-araw-araw ba, sa pang-araw-araw na ginagawa natin, pag sinabi natin ang Panginoong Diyos natin ay si Jesus Christ, tinatrato ba natin talaga siyang Diyos? Nagdarasal ba tayo ng taimtim? Ba't tumutupad ba tayo sa pangungulyon, pangungumpisal? Tumutupad ba tayo sa kanyang mga utos? Ayan. And maliliwanagan natin na, okay, yan pala yung pananampalataya natin. Meron pala tayong pagkukulang. Yan. And dahil na malalaman natin na tayo nagkulang, tayo naman ay iniimbita muli ng Panginoon na huwag kang mag-alala, kapatid, or huwag kang mag-alala, anak. Dahil ang Panginoon Diyos ay mahabagloob at nagbibigay ng tawad. So yung third talk natin, diba? Repentance and faith, or yung faith is pananampalataya, repentance is pagbabalik loob sa Diyos. Pag nalaman na natin ang ating pananampalataya, kasama sa pananampalataya na yun, ay kahit tayo ay nagkasala, tayo ay babalik sa Panginoon. Tama po ba? Ayan. Okay. So, nagpakilala ang Diyos, kumatok ang Diyos, nagpakilala ang Diyos, okay? Mas pinalalim ang pagpapakilala, inanyayahan tayo na magpatawad or inanyayahan tayong bumalik, manumbalik, para mapatawad, para anyayahan muli. Yan. Anyayahan muli. Yung last week, di ba, yung nakaraang linggo, ang pinag-usapan natin, loving God, saka loving your neighbor. Kasi ito yung anyaya sa atin na kasama sa ating pananampalataya
ay ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa-tao. Okay? So ngayon naman, sa talk number 5, yan. Yung talk number 5 ay kung tatanggapin natin ang paanyaya sa atin bilang tagapagsunod o tagasunod ng ating Panginoon, sino ba yung una sanang makakaranas nung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay or pagbabago ng Diyos sa ating buhay? Ang makakaranas niyan ay ang ating pamilya. Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. The Christian family. Anong ibig sabihin ng pamumuhay bilang isang Kristiyanong pamilya? Ang pamilya po, siguro, sinasabi natin, ang priority ko, ang aking pamilya. Ang priority ko, ang aking pamilya. Hindi po mali yung sinasabi nyo na yun. Pero higit pa po doon. Higit pa po doon ang ibig sabihin ng isang pamilya. Kasi ang pamilya ay ang larawan ng Panginoon sa balat ng lupa. Sabihin nga natin yon, ang pamilya ay larawan ng Panginoong Diyos sa balat ng lupa. O isa pa, ang pamilya ay larawan ng Panginoong Diyos sa balat ng lupa. Amen. Paano nangyari yun? Paano naging, ito, may nakita ko, may young family dito. Panganay nyo? Panganay nyo? Hey, diba? Ito, panganay nyo din siya. Bunso. O yun. Diba? Silang tatlo. Kayong tatlo. Kayong mag-asawa. Larawan. Diba? Larawan ng Panginoon Diyos sa balat ng lupa. Tingnan nyo nga yung mga asawa ninyo tsaka yung pamilya ninyo. Ha? Tingnan nyo sarili ninyo. Parang ayaw nyo magtatingin na baka demonyo yung katabi nyo. Di ba yun? Di ba? Larawan ng Diyos sa balat ng lupa. Di ba? So yun ang pagnilayan natin. Di ba? Pagnilayan natin. Una, sino ba ang bumubuo sa pamilya? Ang bumubuo sa pamilya ay mga tao. Ba? Na tao, dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi naman niya tayo kailangan gawin. Pero dahil sa kagustuhan niyang may makatanggap ng kanyang pagmamahal, ginawa niya tayong lahat. At hindi lang yun, ginawa niya tayong kawangis ng Diyos. Sa English, created in the image and likeness of God. Okay? Yan po, mahalaga po yan. Kasi, pag tayo nakakalimutan natin na tayo ay nilikha sa imahe, nalilikha tayo bilang kawangis ng Diyos, baka ang maisip natin, ang halaga natin ay kung may hanap buhay tayo. Ang halaga natin kung nakaka-provide tayo sa pamilya. Ang halaga natin pagka lagi tayong mabait. Ang halaga natin pag hindi tayo nagkakamali. Ang halaga natin pagka nagiging masunurin tayo. Ang halaga natin pag wala tayong kasalanan. Hindi po. Ang ibig sabihin po na lilikha sa image and likeness or maging kawangis ng Diyos, kahit na ano pong gawin natin kasalanan, kahit na anong gawin natin kasalanan, tayo ay mahalaga. Tayo ay, di ba? Tayo ay, siya tinatawag ay lovable. Yan. Sabihin nyo nga sa misis ninyo, mga mister, you are lovable. Yan. You are lovable, di ba? Di ba? Mga di ba? So ganyan. Pagka nagsesenyasan na kayo,
Di ba? Mahal or sweetheart. O, di ba? You're lovable. O, di naman. O, mga misis, sabihin nyo naman sa inyong mga mister, you are valuable. You're valuable. Di ba? So, di ba? Paano ngayon pag valuable? Di ba? O, ganun naman. O, di ba? Yun naman. Mahal. Yan, ha? Di ba? So, lovable, tsaka valuable. Yan. And dahil nilikha tayo na kawangis ng Diyos, okay? Nilikha tayo na may kakayahang magmahal na parang pagmamahal ng Diyos. Nilikha tayo ng Panginoong Diyos na kawangis niya na may kakayahan yun. Na may kakayahan na magmahal na parang si Kristo. And pinatunayan niya yun sa atin nung siya ay bumaba at naging tao at nung siya ay pinako sa krus. Makikita natin dyan, di ba? Yung 7 huling salita ng Panginoon. Ha? Nung pinako siya sa krus, wala siyang kasalanan, pinako siya sa krus. Di ba? Yung sarili niyang mga kababayan, pinako siya sa krus. Pero, yung una niyang sinabi, nung nakaratay siya sa krus, ang sabi niya, Panginoong Ama, patawarin niyo sila na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung una niyang sinabi. Isipin ninyo, nakaratay sa krus, hindi na makahinga, malapit ng mamatay, ang iniisip pa rin niya, tayo. Amen? But wait, there's more. O, di ba? Sabi niya, yung pangalawa, sinabi niya doon sa magnanakaw, nakatabi niya. Diba? Kasi nagtatalo yung dalawang magnanakaw eh. Sabi nung isang magnanakaw, kung Diyos ka talaga, bumaba ka dyan. Sabi nung isa, pwede ba? Mahiya ka naman. Ito, walang kasalanan to eh. Tayo naman talaga dapat nandito eh. Jesus, pag namatay ka naman, huwag mo naman akong kalimutan. Diba? Sabi niya, diba? Ngayon, anong sabi niya? Magmula ngayon, kasama mo na ako sa paraiso. Yun. Diba? Iba pa rin yung inisip niya. Nakaratay sa krus, iba pa rin yung inisip niya. But wait, there's more. O, sabi niya, yung alagad niya, tsaka yung nanay niya, binilin pa sa isa't isa. Alagad, ito ang inyong nanay. Nanay, ito ang inyong alagad o ang aking anak. Nakaratay na. Malapit nang mamatay. Iba pa rin yung iniisip niya. Hindi pa rin sarili niya. Saka lang niya sinabi na uuhaw ako. Di ba? Saka lang niya sinabi na uuhaw ako. Pagkatapos niyang isipin ng ibang tao, saka lang siya sinagsabi na umamin ng kanyang pagkatao na uuhaw ako. Amen? Tayo rin, mga kapatid, may kakayahan din tayo na magmahal na parang ang Panginoon. Bakit? Kasi kawangis tayo ng Diyos eh. Amen? Okay. Ngayon, yung katangian, ba? Yung katangian ng pagmamahal sa konteksto ng isang pamilya ay pagmamahal na nakakapagbigay buhay, ibig sabihin creative, nakakapagbigay buhay. Diba? May anak na bunso, ilan po ang anak ninyo? 5. Ayun. Diba? Ito, 1. Diba? Nakakapagbigay ng bagong buhay. Creative. Diba? Yan, si Nathan, nakita ko si Nathan, yan, di ba? Nakakapagbigay ng buhay, life-giving. Di ba? Life-giving. Hindi lang
bigay ng buhay sa lupa, pero, di ba, may mga pagkakataon na tayo mismo, yung pagmamahal natin, nakakaangat ng pakiramdam. Di ba? Nakakaangat ng pakiramdam. May natulungan ka, meron kang meron kang natulungan, meron kang nabiyayaan, meron kang napagbigyan, nakakaangat ng pakiramdam. Yung pangalawa, yung pagmamahal na sagip buhay. Life-saving. Diba? At sana, ganun ang ating pamilya na gusto natin na pag-uwi natin sa bahay, hindi tayo takot. Naku, uwi na ako ng bahay. Magagalit na naman ang asawa ko. Or yung mga anak natin, uuwi ng bahay. Naku, papagalitan na naman ako. Naku, papaluin na naman ako. Takot umuwi ng bahay. Diba? Sana parang parang, diba, may mga nakakasama ako paminsan-minsan na OFW sa aeroplano. Ang Pilipinas lang yun Pag yung mga OFW, paglapag ng Pilipinas, biglang pumapalakpak. Yes! Nandito na ako sa malapit na ako makauwi. Ayan. Sana ganun ang pakiramdam natin. Pagka umuwi tayo sa kanya-kanyang tahanan. Sagip buhay. Safe. Safety tayo dyan. Walang makakaapi sa atin sa sarili nating bahay. Yan. And, yung pamilya ngayon, sa tingin ko lang, mas mahirap mamuhay ng pamilya bilang Kristiyano. Napakahirap. And sa palagay ko, mayroong dalawang malaking bagay na nakakagambala or nakakasagabal sa pamumuhay ng maganda ng pamilya. Ang unang-una dyan ay ang hanap buhay. Hindi naman po masama na maghanap buhay. Diba? Hindi naman po masama. Marangal ang hanap buhay, pag-provide para sa pamilya. Pero kadalasan, yung hanap buhay ang nagiging balakid sa magandang relasyon ng pamilya. May mga iba hindi na nagkikita. May mga iba natutulog na lang. Pag-isip, na trabaho nila, hindi na nagkakuntuhan. Hindi na nagkakausap, hindi na nagkakaugnayan. Kung magkakaugnayan na lang, dahil mainit ang ulo sa trabaho, maraming problema, mahirap ang buhay, nag-aaway, imbis na mag-usap. Mahirap po. Yung isa na hirap din ay yung kanya-kanyang buhay. Yan. Di ba? Kanya-kanyang buhay. May hanap buhay, may kanya-kanyang buhay na. Di ba? Sa bahay, sa hapagkainan, sige, kanya-kanyang kanya-kanyang cellphone. Parang natawa sila, no? Totoo ba yan sa inyo? Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba kayo? Nakaka-relate kayo dyan. Kanya-kanyang buhay. Imbis na mag-usap-usap, iba ang kausap. Imbis na magsama-sama, sama-sama nga, pero yung isip at puso nasa ibang lugar. Bago yung cellphone, TV naman yan, TV. Ba? TV naman. Noong bago kaming kasal, may ginaya kami na huwag maglagay ng TV sa kwarto. Para pag nanood ng TV, sama-sama doon sa labas. Hindi naman namin alam na yung TV pala magiging ganyan lang kaliit Diba? Hindi naman namin alam na magkakaroon ng Netflix, Disney Plus, HBO Go, diba?
Mahirap po. So, pag-usapan natin, ano yung mga ilang mahahalagang paalala sa isang Kristiyanong pamilya? Unang-una, okay? Unang-una, para pahalagahan natin ang ating Kristiyano o Katolikong pamilya, mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng pagpapakasal. Yung pagpapakasal, hindi siya simpleng seremonya. Yung kasal, hindi siya simpleng, di ba? Simpleng, basta maidaos mo na lang. Hindi po. Ang kasal po ay higit doon. Ang kasal, dahil siya ang panimula ng isang pamilya, ay larawan ng Diyos. Okay? At ng kanyang banal na plano. Larawan ng Diyos parang pamilya. Ito ay sagrado, sacred, at banal. Ano ba ibig sabihin ng sagrado at banal? Ang sagrado, di ba, higit pa siya sa ganyan valuable. Higit pa siya doon. Higit pagpapahalaga ang sagrado. Tapos ang banal or holy, higit siya sa mabait. Higit siya sa mabuti. Diba? Banal. Banal siya. Diba? Mahirap ipaliwanag ang banal, pero kung nakita mong isang tao, alam natin na banal siya. So pag-usapan natin ito. Ang Panginoon, tinuturo sa atin sa eskwela, di ba sinasabi? 3 persons in one God. Tama? Dati sinasabi yun, hindi naman natin naiintindihan yun eh. Ano bang ibig sabihin nun? Pero ang ibig sabihin pala nun, isang Diyos ay hindi pwedeng magmahal ng sarili. Kailangan may makatanggap ng pagmamahal. Amen? So yung Diyos Ama, okay, yung Diyos Ama, nagmamahal siya. Okay, nagmamahal. Ang unang makakatanggap ng pagmamahal niya ay ang Diyos Anak. Diyos Anak. Okay? Tapos, yung bunga ng kanilang pagmamahal ay Espiritu Santo. So dahil Diyos yan, di ba? Yan ang sabay-sabay na nangyayari. Hindi mauuna yung isa, hindi mauuna yung isa. Sabay-sabay siya. Bigay, tanggap, bigay, tanggap, bigay, tanggap, bigay, tanggap, bigay, tanggap. Ganyan. Ha? And tayo din, dito sa lupa, pag nag-asawa, ang magmamahal ay ang ama, ang tatanggap ay ang ina, at ang bunga, okay, ang bunga ay ang mga anak. Sa mga mag-asawa na hindi papalarin na magkaanak, ang bunga ay yung mga, di ba, meron akong mga kakilala, wala silang anak, pero ang dami na lang mga anak-anakan. Di ba? Yung mga pamangkin, di ba? Mga pinsan, ng mga bata, yun ang inaalagaan nila. Dito sa Couples for Christ, yung Youth for Christ, tsaka yung Kids for Christ, yun yung mga anak-anakan. So doon din nagbubunga ang pagmamahal. So yung pag-aasawa na yun, di ba? Yung pag-aasawa na yun ay yung pagmamahalan ng husband, okay? Ng mag-asawa, yung husband saka yung wife, yung pagmamahalan nila ay sinasalamin niya yung pagmamahalan ng 3 persons in one God. Ganun kahalaga yun. Diba? Ganun kahalaga na yung kasal, ganun kasagrado. Pinapakita ng Panginoon na ang plano niya ay pag tayo ay, di ba? Pag tayo ay wala na sa mundong ito, kasama natin siya. Magsasama tayo kasamang Panginoon. And yung pagsasamang yun,
Pagsasamang yun, hindi na mapuputol yun. Parang mag-asawa na pag pinagsama at binindusyonan ng pare na kumakatawan sa ating Panginoon Diyos, hindi na mawawala yun. Diba? Hindi na mawawala yun. Sagrado na yun. Ganon din ang plano ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na mahiwalay siya sa atin. At ang isang simbolo nun ay ang pag-aasawa. Ganyan siya kahalaga. Hindi siya basta-basta, o sige, daos mo lang yung ceremony na yan. Sige na, basta makapagpakasal lang, okay na. Hindi po ganun yun. Kasi minsan, sinasabi natin, hindi na, marami nagsasabi ng mga, di ba, ng mga ibang tao, hindi na uso yung pagpapakasal. Hindi, sige, magtana na lang tayo, mag-live-in na lang tayo. Hindi na kailangan yung blessing na yan. Hindi po. Kasi hindi po siya seremonya lang. Siya ay kasama sa ating pananampalataya. Yung paniwala natin na ang kasal, o siguro ngayon lang natin nalalaman na ang kasal ay mahalaga dahil nilalarawan niya ang Diyos at ang plano ng Diyos. Amen? Ngayon, bakit ito nagiging sagrado? Okay? Nagiging sagrado ang pagpapakasal kasi ito ang nagpapakita ng ano ba? Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Yung pangungumpisal. Diba? Pangungumpisal. So, namumumpisal ka sa pare. Ano yung nakikita natin? Nakikita natin na yung nangungumpisal, nagpapakumbaba siya, sinasabi niya sa pare. Yung sa pare, kinakatawan niya si Kristo, sinasabi niyang pinapatawad niya yung kasalanan. Yun yung nakikita natin. Pero ang hindi natin nakikita, di ba? Yung nawawala yung kasalanan. Yun ang hindi natin nakikita. Okay? Sa binyag. Bakit ba binibinyagan? Kasi meron tayong pinaniniwalaan na dahil nanggaling tayo kay Adam tsaka kay Eve, meron tayong daladalang original na kasalanan sa atin. So pag bininyagan tayo, mawawala yun. Diba? Mawawala yun. Ano ang nakikita natin? Yung tubig, yung langis, yung pagbibless. Diba? Ang hindi natin nakikita, yung kasalanan na nawawala. So, i-Englishin ko na lang, hirap Tagalogin eh. A sacrament shows what is both visible and invisible. Yung nakikita natin, yung nakikita tayo, and the invisible. And kasama yun sa pananampalataya natin eh, God is both visible and invisible. So, sa pagpapakasal, ano nangyayari? Ano nakikita natin? Dalawang tao, babae sa lalaki, hindi pwedeng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay? Isang lalaki, isang babae, pinag-iisang, ang tawag doon, pinag-iisang dibdib. Yung dalawa, nagiging isa. Yung dalawa, pag pumasok ng simbahan na single, pag nabindisyon na ng pare, ng pagpapakasal, nagiging isa. Hindi natin nakikita na nagiging isa sila. Pero pag nagpakasal, sila'y nagiging isa. Kaya ang tawag ay kabiyak. Diba? Ang tawag natin sa English, better half. Diba? Hindi bitter half. Diba? Mapait. Diba? Mapait na pagsasama. Huwag naman sana. Diba? So yan, di ba? Yan yung kasagraduhan niya. Hindi lang siya seremonya. Okay. Yung pagiging banal. Yung pagiging banal,
sa pag-aasawa or pagpapakasal ay yung banal na sinusumpaan. Yan. Banal na sinusumpaan na binibindisyonan ng pare. Ano sinasabi natin? Malayang ibinibigay ang sarili sa asawa. Hindi lang napikot, hindi natutukan, hindi napilitan. Diba? Malaya. Tinatanong tayo do you come here freely? Nandito ka ba sa iyong malayang pag-iisip na walang pumipilit, ganyan-ganyan, yung sinasabi ng pare? Sagot natin, yes, Father. Opo, Padre. Opo, Father. Okay? So, malaya. Pangalawa, buo at walang pinatinatagong paghahandog sa sarili. Ibig sabihin, yung buong sarili natin yung binibigay. Diba? Lahat. Kaya yung pag-aari, pag-aalay ng aras. Diba? O sige, ibibigay ko sa iyo ang wallet ko sa kanan, pero yung wallet ko sa kaliwa, akin lang yun. Diba? Ibibigay ko sa iyo yung isa kong, diba? Yung isa kong kamay. Pero yung isa kong kamay, akin yun. At hindi mo malalaman kung ano siya. Hindi po siya ganun. Binibigay natin ang buo-buo at walang tinatago sa paghahandog sa sarili. Pangatlo, tayo ay nangangako na tayo ay magiging tapat lamang sa isa. Na tayo ay ng ating kabiyak ay walang magiging kahati ni numan. Na tayo ay magiging tapat sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Diba? At ang huli ay ang malugong pagtanggap kung anuman ang magiging bunga ng ating pagsasama. Yan po yung sinusumpaan natin. Diba? Yan po yung sinusumpaan natin. At dahil nanumpa tayo niyan, yan ay nagiging banal. Bakit banal? Kasi mahirap yan Hirap kaya niyan. Kaya dami naghihiwalay kasi mahirap siya. Hindi siya madali. Diba? Maraming pwedeng dahilan na maghiwalay. Yung mga kasama natin dito, diba? Nanisisigurado ko, yung mga mag-asawa dito, sigurado ko na mas mahal ninyo ang asawa ninyo ngayon kaysa nung pinakasalan nyo sila. Tama? Parang hindi kayo kumbinsido. Diba? Hindi. Diba? Bakit? Nung una kayo nagpakasal, hindi mo pa ba siya lubos na nakilala? Hindi mo alam na humihilig sa gabi, hindi mo alam na malakas kuminom, hindi mo alam siguro na nagsusugal, hindi mo alam siguro na kung ano-anong klaseng kalokohan ang meron ng bawat isa. Pero ngayon na magkasama pa rin kayo, dinesisyonan natin na mahal pa rin natin sila. Lovable and valuable pa rin. Amen? Amen? Diba? Amen. Galing. So yun. So, sagrado, banal, at lumalarawan sa Diyos at plano ng Diyos. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay nabubuhay sa isang pamilya. Dahil sa pamilya, sinisimulan nating hubugin yung susunod na henerasyon. Diba? At ang pamilya din ay, bago pa maging isang barangay, ang pamilya ang, basic unit of society. Diba? Ang hirap tagalogin Diba? Yun yung pinakapayak. Diba? Pinakapayak na, ano bang unit? Ulam basta unit na lang. Diba? Ang dami ko nang hindi ko na maisip kung anong unit. I-research nyo na lang sa Google. Basta, basic unit of society. So, isipin natin. Kung malakas ang pamilya, kung solid ang pamilya, kung matatag ang pamilya,
marahil matatag ang barangay. Di ba? Matatag ang barangay. Pag matatag ang barangay dahil sa malalakas na pamilya, matatag ang lungsod o munisipalidad. Pag matatag ang lungsod sa munisipalidad, okay, matatag ang bansa. At kung matatag ang bansa, matatag ang buong mundo. Mapagmahal ang buong mundo. So yun ang kahalagahan ng pagiging isang pamilya. Okay? So, sa pamilya simulang hinubugin. Pag-isipan natin to. Yan. Ang magulang ang paunahing tagapagturo sa kanilang mga anak. Hindi ang guro sa paaralan, hindi ang tutor, at hindi ang giyaya o kaya ang kasambahay. At ang tinuturo ay maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapaalalahanan at mapagdisiplina, magalang, makapagkumbaba, mapayapa, pero matapang at may paninindigan. Yan. Yan ang tinuturo. Diba? Yan ang tinuturo. Sa bahay pa lang po, tinuturo na siya. Sa bahay pa lang po, di ba? Pinag-uusapan na yan. Hindi hinihintay na sa eskwelahan o sa paaralan o sa tuturo. Okay? Pinapaalala rin sa atin na ang ama ang kumakatawang pari. Okay? Pari ng pamilya. He is the pastor of the family. Okay? Siya ang naglilid. Siya ang naglilid sa pagsisimba, sa pagdarasal. Okay? At sa pamilya, nagsisimula ang mga magagandang asal at ugali upang maging mabuting mamamayan sa isang lipunan. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi po natutupad ang plano ng Diyos sa pamilya. Dahil alam ng demonyo na pag malakas ang pamilya, malakas ang barangay, malakas ang lipunan, malakas ang bayan, malakas ang bansa, malakas ang mundo. Ang unang-unang inaatake, ang unang-unang tinitira ng demonyo ay ang kasal at ang pamilya. At ngayon, mas lalong lumalakas ang kampo ng demonyo dyan. Diba? Abortion, same-sex marriage, contraception, at kung ano-ano pa na laban sa pamilya. So ngayon po, kayo ay inaanyayahan sa mga nakapakinig at sumasama sa Christian Life program ng Focus for Christ na sana magkaroon ng higit na pag-unawa sa plano ng Diyos sa inyong pamilya, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. So ang hamon sa ating lahat ay magnilay-nilay. Tingnan natin ang ating pamilya. Hindi po nagtatapos ngayon ang pagninilay at yung mga kasama niyo po dito, yan po ang mga bago niyong kapamilya, mga extensions ng inyong kapamilya. Dati rin po, sila rin po, para din po kayo na participants. Para din ganito, nakikinig din. So ano yung mga pwede natin gawin? Okay? Una,
Napakalaki ng hamon sa atin. Magaling, malakas, matindi, matyaga, masipag ang kalaban. Ha? Kaya kailangan po tayo magdasal ng taimtim, magdasal ng madalas. Ha? Ngayon, October, the month of the Holy Rosary. Kung nagro-rosaryo po tayo, mag-rosaryo po tayo. Kung pwedeng araw-araw, araw-araw. Okay? At pangalawa, magpursige. May papakita ako sa inyong video ng isang halimbawa ng pagpupursige. So sana ma-enjoy niyo itong video na to. Only imagine it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when you're there. Only imagine. Surrounded by your glory, one will my heart feel. Will I dance for you, Jesus? Oh, will you be still? Will I stand in your presence? Will I sing? Hallelujah. Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. When that day comes, and I find myself standing in the sun, I can only imagine. When all I have to do is forever worship you. Only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, I'm ready, my heart will. Will I dance for you, Jesus? Or will I resist? Will I stand in your presence? Will I say hallelujah? Will I be able to see it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Will I dance for you, Jesus? Will I stand in your presence? Hallelujah. I can only imagine. I can only imagine when all I do is forever worship you. I can only imagine.
So yan po, mag-ama, yung anak niya, hindi makalakad, hindi makasalita. Pero na-discover niya na yung anak niya, parang nabubuhayan siya. Nabubuhayan siya pagka kumakarera sila. So yung nakita nyo doon, triathlon yun, ang hirap nun. Triathlon, so di ba may takbo, may langoy, may bisikleta. Oo, ang hirap nun. Ang hirap nun. Pero dahil sa pagpupursige niya na mabigyan ng magandang karanasan ang kanyang anak, na hindi malimitahan yung kanyang anak na mabuhay na may kapansanan, ma-experience niya, ma-experience siya. Namatay na po yun, si Dan Hoyt po yun eh, yung tatay. Yung si Dan Hoyt. So pagpupursige. Ang huli po, ay, tingnan niyo po yung mga nasa likod. Ayan, tingnan niyo po yung mga nasa likod. Yan po ang mga bago niyong pamilya. Kami po, ang aming karanasan sa Panginoon, na-bless po kami ng Couples for Christ, na-bless po kami ng Panginoon sa pamamagitan ng Couples for Christ. So, ginagawa po namin, nangingimbita ng mga katulad po ninyo, na kung pagbibigyan nyo at susumukan ninyo, ay maging bahagi kayo ng community ng Couples for Christ. So, mga kapatid, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo yung aking pamilya. Kami po, kasal po kami ng 22 years, kami mag-asawa. Meron po kaming 2 dalaga. Yung panganay po namin ay 20 years old. At yung bunso ay 17 years old. Hindi naman po kami perfectong pamilya. Marami pa po kaming kailangan improve. Pero malaking bagay po na kasama kami sa community. Maraming bagay po na nagagawa kami magkakasama. Yan pong picture na to, ano po ito? August 27. August 27 po. Sa ano po yan? Ginulat po kami ng Panginoon eh. Pumunta po kami ng Austria. Pumunta kami ng Austria. So dumating kami doon Friday. Tapos, Sunday of that week, kararating namin, bumiyahe kami ng 4 hours. Pumunta kami sa isang lugar din sa Austria. Tapos, may mga Couples for Christ din po, parang ganito. Na, inimbitahan po kami mag-talk ng ganito. So, ako po, yung aking asawa, tapos yung 2 naming anak, nag-share sila tungkol sa aming pamilya. Tapos, nakakatuwa, ang schedule naming susunod, yung mga leaders doon sa pinuntahan namin, kakausapin namin sila. Mag-meeting kami. So siguro, 2 mag-asawa yun, na leader doon, kakausapin namin, take 45 minutes. Tapos ang sabi nila, Brother Rock, okay, dala niyo po ba yung passport ninyo? Sabi na gano'n, dala niyo yung passport ninyo? Oo, dala namin yung passport. Kasi, ang meeting natin sa ibang bansa. Sabi niya gano'n, sa ibang bansa? So, dinala nila kami dito, sa Slovenia. So, tumawid lang kami, umakit ng konting bundok, 30 minutes lang, nandun na ulit kami, dinala nila kami sa isang resort. Napakaganda. So, doon kami nagkape-kape, doon kami nag-meeting. And bakit ko kinikwento ito? Ang Panginoon po, napakaganda ng plano sa ating lahat. And yung plano na yon, hindi po natin mararanasan kung hindi po natin siya kilalanin. Hindi po natin siya
pagsilbihan. Hindi po natin siya unahin sa ating buhay. Hindi man po tayo di ba? Makapag-abroad or makapag-ano, pero sa paraan na para lamang sa inyo, para lamang sa inyo, ang Panginoon ay may plano sa inyong buhay para hindi naman para mawala lahat ng problema, pero plano sa inyong buhay na kahit na nandyan yung problema, yung disposition natin sa pamilya, ay tayo ay lovable and valuable. Di po ba? Okay? So, maraming salamat po mga kapatid at may God bless.